kabila ng pagpapasabog sa bus kahapon, buo ang loob ng mga babae na gustong magmaneho sa mga bus. At kanina, nag-training na mga aplikanteng lady bus drivers. Yan ang tinutukan ni Steve Dailisan. Sumalang na sa unang araw ng training ang may 20 aplikanteng lady bus driver ng MMDA. Wala raw takot sa kanilang dibdib sa kabila ng pagpapasabog sa Newman Goldliner bus kahapon. Hindi kayo natakot kahapon? Siyempre involved yung bus. Ay, hindi po. Hindi kami natatakot. Paano? So, pag kayo yung nasa sitwasyon, paano gagawin ninyo? Sitwasyon namin, siyempre, kalma lang kami, tsaka tutulong kami sa, Pasahero. sa mga pasaherong. Katulad nung kahapon, biglaan kasi yan, di ba? So kasi dapat talaga mga drivers and conductors, aware din sila sa mga, yung alam mo na yung mga tipong mukha na hindi ka nais-nais yung mga itsura. Yun. Pag may mga bagahe, may mga backpack, medyo aware din tayo. Kabilang sa mga aplikante si Lovie Antonio, isang registered nurse. Wala raw bakante sa ospital kaya sa kalsada na lang niya gustong ituloy ang karera. Kung siya raw nasa sitwasyon kahapon, tiyak magagamit niya rin ang propesyon. May mga bagay na hindi natin may iwasan, pero focus. I'm also trained na mag-assist sa mga ganyang, so 2-in-1 bonus, di ba? Parang kape, driver na RN pa. Sasalang sa 2 araw na test drive sa mga light vehicle ang mga aplikante bago pahawakin ng mga heavy equipment at bus. Ang makakapasa sa standards ng MMDA, irerekomenda na sa libreng training ng TESDA para sumailalim din sa 15-day training. At kapag hasang-hasa na, saka palang irerekomenda sa mga bus company. Wala naman pong pagkakaiba kahit sino po ang driver kung merong mga bad elements na hindi gumagawa ng mabuti. So, a terror act is not gender-related. Steve Dailisan, nakatutok, 24 oras. Pumunta sa Camp Oliva sa Pampanga ang isang biktima umano ng carjacking. Ikinwento niya kung paano tinangay ng mga armadong lalaki ang kanyang sasakyan. Nakatutok doon live at exclusive si John Consulta. John. Dinala niya nga rito sa tanggapan ng Highway Patrol Group sa Region 3 ang 5 carnap vehicles na nabawi sa hideout ng Nabingas Carnapping Group sa San Fernando, Pampanga. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Babalikan po natin yung ulat na yon na naputol kanina ni John Consulta. Samantala, sa panahon ng kagipitan, makikita ang pagiging mapamaraan nating mga Pinoy. Gagawa at gagawa tayo ng paraan upang may makain o masilungan. Ngunit mas kahanga-hanga kung ang pagsisikap na ito ay para sa kabutihan ng nakararami. Yan ang aming karanasan sa aming pagtungo sa Western Samar. Maihahalin tulad sa isang kalooban na tila ayaw magpapasok kanino man, ang Western Samar. Dahil sa walang tigil na ulan, hinarang ng mga sirang tulay at landslide ang ating mga daraanan. Ngunit ang ating pagmamagandang loob, hindi natinag ng mga malaki. Kabalikat ang mga taong hangad ding makapag-abot ng tulong, ating sinalubong ang baha, nilipad pati langit at ipinakita natin na ang hindi kayang tawirin kahit ng isang malaking truck, kaya pala ng matitibay nating mga paa at pisik. Pinatunayan natin na walang makapipigil sa tunay na hangaring makatulong. At walang mahirap basta't sama-sama. Gayunpaman, sana sa munti nating paraan ay nabuksan natin ang mga puso at isip ng ating mga kababayan sa Western Samar na sa oras ng pangangailangan ay hindi sila nag-iisa dahil nandito tayo. Sana po may bahaman o wala, maging bukas tayo sa pangangailangan ng ating kapwa. Lubos kami nagpapasalamat sa lahat ng tumulong para agad naming maihatid ang tulong sa Western Samar. Sa mga nais magbahagi ng kanilang tulong sa ating mga kababayan, maaari po kayo magsadya sa aming tanggapan o magdeposito ng donation sa aming bank account o mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Susunod! Eksklusibo!
pagnanakaw sa isang sanlaan sa Tondo, kagagawan di umano na magkalibin. Ang ating football team, ang mga Ascals, pinagkaguluhan ng mga senador. Tinutukan yan at mapapanood ninyo sa pagpapatuloy ng 24 oras.